napakahirap ibenta ng Pilipinas ngayon. Alam mo, for 30 years, I was selling the Philippines, no, to foreign investors. Pero at this point, at saka noon, eternal optimist ako eh. Kasi nakikita ko ang daming plus factors ng Philippines. Unang-una, bata ang ating population, napakarami nating natural resources, magaganda ang mga tourism sites natin. Pero with the way the governance is, I mean, the leadership is handling its governance, makikita mo napakababa na ng rating niya kasi dahil sa level of corruption na nangyayari. Kapag nagtuloy-tuloy po yung ganitong klaseng problema, sa tingin po ninyo ma'am, meron pa pong mahuhugot na pondo ang susunod na administrasyon or nakikita niyo po ba na magiging katakot-takot na problema ang sasalubong po sa susunod po na administrasyon po ma'am? Actually, alam mo, kawawa yung akala nila masarap maging presidente, pero yung susunod na presidente, mahihirapan talaga kasi unang-una, dahil sa napakalawak na corruption, kailangan ayusin niya yun. Kailangan meron maging accountable. Kasi ngayon nakikita mo na kailan ba nagsabi si Presidente, nang mahiya naman kayo, July. Hanggang ngayon, wala pa talagang yung big fish na nakukulong, di ba? Tapos lumantad yung mga Marines, mga sundalo, nagsabi mga mali-maleta. Hindi naman pinapansin. So, kumbaga, kung ako yung susunod na presidente, ayusin ko muna yan kasi kung hindi, yung budget mo will always be threatened. Okay? Kasi ang corruption, dahil nga napabayaan yan at pinabayaan ng leadership na magkaganyan, so lumawak, hindi lang sa top level yan, hindi lang sa Congress, Senate, pati sa LGU, sa mga barangay lumawak yung corruption dahil nga pinabayaan na ganyan. Kaya 'di ba in the past narinig niyo yung 30-30-30 scheme na or ano ba yung 777 scheme na inexpose ni Mayor Magalong ba yon? Ay, tama ba? Yung Opo, sa Baguio, si ba Mayor ng Mayor Baguio? Benji Magalang po. Oh, si Mayor Magalong, 'di ba? In-expose niya 'yon. This was way before the crisis. This must have been around 2024 or early 2025. So, doon pa lang makikita mo nasa barangay level na yung corruption. So, yung susunod na presidente, haharapin niya 'yan. Kailangan niyang ma-restore ang fiscal discipline. So, hindi madali yun kasi napakalawak nga. Yan. Tapos, ikalawa, kailangan niyang tu- ah, tutukan yung pangungutang, no? Kasi ayaw mo nang tumaas yan. Baka mabalik tayo dun sa mga martial law years na sobrang lumobo talaga yung pangungutang at nagkaroon tayo ng debt crisis. At ikatlo, kailangan talaga mag-attract siya ng investments para magkaroon ng mga trabaho yung mga Pilipino. Kasi tingin ko from 3 million, kasi currently yung unemployment mo 2.8 million, no? Tataas pa yan this year, baka maging 4 to 5 million kasi nga magko-cost cutting yung mga business dahil tumaas ang cost of production nila. So, yan ang isa pang tutugunan, yung pag-provide ng maraming trabaho. At kailangan dyan fiscal stimulus. So kung yung budget mo hindi ayos, yung ability ng government para mag-provide ng fiscal stimulus very limited kasi yung mga infrastructure projects mahihirapan siya, di ba? Lalo ngayon, hirap na hirap silang maghanap ng honest contractors sa DPWH kasi napakaraming kawatan dyan sa construction business na yan. So marami, napakalawak ng magiging problemang haharapin ang susunod na administrasyon dahil napakalawak ng damage na ginawa ng current administration na ito. Opo. Ma'am Cora, tayo pong host ng ASEAN po. Do you think po, yung dito lang sa mga magkakapitbahay natin, isama na rin siguro natin yung hindi parte ng ASEAN, mga kapitbahay pa natin dito sa Asia, kakayanin natin kung magtutulungan itong mga bansang ito kahit na magkaroon po ng problema
doon sa ibayong dagat? At meron na bang bansa rin natin na kapitbahay dito sa Asia or sa Southeast Asia na hindi naman ganun kalaki ng epekto kagaya po sa atin? Anong ibig mo sabihin, Admar? Kumbaga kayang Pag mag-sustain sinabi natin dito, kaya. magkakapitbahay, magtutulungan lang po na hindi tayo aabot sa ganito pong sitwasyon, lalo na sa langis po natin po, Ma'am Cora. May kanya-kanya na naman silang problema eh. Tsaka, alam mo yung ibang bansa, syempre, binabantayan rin nila yung nangyayari sa, mga kapitbahay nila. So kung nakikita nila ganitong level ng corruption na nangyayari dito sa Pilipinas, bakit sila makikipagtulungan? Kasi baka masayang lang yung pagtulong nila. Makikita mo naman kagaya ng South Korea, sabi nila ayaw na nila magpautang sa Pilipinas, di ba? Kasi nakikita nga nila na ganun yung patakbo ng gobyerno. So sana nga magtino na nga itong gobyernong na to para, pagdating ng ASEAN Summit, may mapala naman tayo sa pagtitino ng gobyerno. Napakahirap ibenta ng Pilipinas ngayon. Alam mo, for 30 years, I was selling the Philippines to foreign investors. Pero at this point, at saka noon, eternal optimist ako eh. Kasi nakikita ko ang daming plus factors ng Philippines. Unang-una, bata ang ating population, napakarami nating natural resources, magaganda ang mga tourism sites natin. Pero with the way the governance is, the leadership is handling its governance, makikita mo napakababa na ng rating niya kasi dahil sa level of corruption na nangyayari. Opo, kasi lalo na ngayon na kailangan natin na magdagdag ng pera sa atin pong gobyerno, palakasin muli ang ating ekonomiya. Kung matatandaan nyo po, dati grabe yung World War sa pagitan po ng mga opisyal ng Pilipinas at ng China, to the point na nasiraan pa ang presidente ng China sa atin. Pero ngayon, sunod-sunod ang mga ugnayan natin with China after no mga ganong pong klase ng mga relasyon natin with them. Kumbaga, ang ending, balik ulit tayo sa kanila na makakatulong sila sa atin, lalo na sa panahon po ngayon ng krisis. Kasi nga hindi klaro yung yung foreign policy, foreign relations policy ng gobyerno. Hindi nila alam kung saan sila lulugar. Sinasabi nila, independent foreign policy. Pero ganon, yung sinasalita, iba sa ginagawa. So, sabi nila independent pero inaaway nila ang China. Kasi short-sighted hindi nila nakikita yung pwedeng maging epekto pagka in-antagonize mo ang isang malaking bansa. Lalo na yung China, napakarami nating trade relations dyan. Kasi marami sa mga goods natin, especially yung mga non-food items, napakaraming gagaling sa China. Tsaka China is also rich in minerals. So may sarili silang langis, may sarili silang mga, yung mga essential, ano nga ba yung tawag doon, mga resources, mga metals, ganyan. Marami sila niyan. So, hindi natin pwedeng i-isolate yung sarili natin and just be a strong ally of the US. Kailangan balanse. We should be really a friend to all nations. Opo. So matotal po ma'am, bilang isang investor relations specialist, sa panahon na ngayon, mahirap po ibenta ang Pilipinas sa mga investor. Oo, napakahirap kasi yung outlook eh. Ang lagi, investors, they invest on the future, they don't invest in the present. So they look at the future indicators. Kikita ba tayo dyan? Kasi syempre, bakit sila maglalagay ng pera dito kung hindi sila kikita? So if they see that the outlook is negative, hindi sila pupunta dito. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, Ma'am Cora, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at kung may mensahe rin po kayo sa ating kasalukuyang gobyerno. Yeah, so right now, sa mga kababayan natin, kailangan maganda tayo kasi baka mas lumala pa yung crisis, no? Kasi nga, napaka-limited ng capacity or ang abilidad ng gobyerno natin para tumugon sa isang krisis na to. At hindi lang ito ang krisis na haharapin natin. May mga krisis pang parating. Kunwari, pag tag-ulan ulit, di ba?
sigurado babaha na naman sa maraming lugar. So since hindi naituloy yung mga flood control projects, umasa kayo na kung nasa flood prone area kayo, babahain at babahain ulit kayo. So maghanda kayo. Kung kailangan nyo lumikas, maghanap na kayo ng lugar na pwede nyong likasan or puntahan, no? For emergencies. Tapos mag-save kayo. Huwag kayong, kumbaga, kailangan talaga maging wise spender tayo at this time para, kung may crisis nga, meron ka pang extra money para ma-address yung crisis na yun. Huwag tayong aasa masyado sa gobyerno. Para naman sa pamahalaan, sana naman magkaroon sila ng change of heart. Sana magkaroon sila ng compassion para sa mga masang Pilipino. Kasi, alam mo, yung corruption, pang sarili yan eh. Sarili lang nila iniisip nila dyan. Tapos ninanakawan pa nila ang masang Pilipino. So, itigil na nila yan. Sana magkaroon sila ng change of heart at isoli nila yung ninakaw nila.